Niligtas ako ng aso namin sa aswang na gustong kumuha sa akin. Stay. Ako si Saito. May ibabahagi lang akong kwentong naikwento lang din sa akin ng papa ko. Tungkol to sa pagiging bayani ng aso naming si Kamandag. Dahil niligtas niya ako nung hinihila na ako ng aswang. Nangyari to taong 2004, August 9, sa may Gatasan, Agusan del Sur. Ayon sa kwento ng papa ko, 4 na buwan pa lang daw ako nito. May alaga daw kaming aso noon na pinangalan ng Kamandag ni papa. Medyo may kalakihan daw to pag tumayo. Para daw tong Great Dane sa laki. Kulay puti at may brown sa bandang ulo at likuran niya. Mabait na aso raw si Kamandag, sabi ni papa. Baby pa lang daw ako. Lagi akong tinatabihan nito kapag matutulog na sa gabi. Parang nagsisilbi ko raw tong bantay. Pero matapos ang August 9, 2004, nagbago ang lahat. Dahil sa gabing to, muntik na akong makuha ng aswang. Nag-aayos daw si mama ng higaan habang ako naman ay nasa duyan. Lagi daw kasi akong umiiyak noon kapag nasa duyan ako. Kaya tinatabi ako ni mama para mabilis akong patahanin. Nasa sala lang daw kami natutulog nito. Tapos yung isang parte ng dingding namin, wala pang plywood. Kaya tinatakpan lang to ng sako para hindi kami makita o masilip mula sa labas. Hanggang sumapit ang alauna ng madaling araw. Tulog na raw kami ng mga oras na to. Pero bigla na lang daw may narinig sila papa na ingay sa labas ng bahay namin. Hinayaan lang niya to kasi ang nasa isip nila papa ay baka aso lang namin yun na si Kamandag. Baka may kaaway lang na ibang aso kaya ganun na lang ang ingay niya. Pero nang bumangon daw si papa para mag-CR, laking gulat niya. Butas yung sako na nakatakip sa gilid namin. Wala na rin daw ako sa tabi ni mama ng mga oras na to. Nakita niya na lang daw ako na nakabitin yung paa malapit dun sa butas ng sako na ginawang pangtakip. Agad akong kinuha ni papa at agad namang nagising si mama dahil iyak daw ako ng iyak nito. Kaya binitbit na ako ni mama. Tapos tuloy pa rin daw ang ingay sa labas ng bahay namin. Kaya tinignan na ni papa kung ano yon. Gulat na gulat si papa sa nakita niya. Dahil yung aso naming si Kamandag ay kinakalaban yung aswang na nagtangkang kumuha sa akin. Ayon kay papa, yung aswang daw na nakita niya ay may mahabang buhok na itim. Tapos mahahaba rin daw ang mga kuko nito. At nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa aso namin. Habang pinagmamasdan ni papa yung aswang, bigla na lang daw sumugod si Kamandag dito. At kinagat nito ang aswang sa may paanan niya. Parang sobrang nasaktan daw yung aswang sa kagat na yun. Dahil napaatungal daw to sa sakit. Pero hindi daw nagpatinag ang aswang. At gumanti daw yun kay Kamandag at nagpatuloy sila sa paglaban. Si papa naman, kumuha na ng itak para sumugod na rin. Pero hindi pa nakakalabas si papa, ay nasa malayo na raw sila naghabulan. Paglabas ni papa, wala na raw sila Kamandag at yung aswang. Hindi raw alam ni papa kung nasa na sila nakarating. At hindi na raw marinig ni papa yung aso namin. Kaya pumasok na lang ulit si papa sa loob ng bahay para i-check kung ayos lang ba ako. Habang ako naman daw ay iyak pa rin daw ng iyak. Kinaumagahan nito ay hinanap ni papa si Kamandag. Pero kahit saang lugar, hindi niya na ito makita. Pagka uwi niya, labis daw siyang nalungkot. Hindi man lang daw siya nakapagpasalamat sa aso namin sa ginawa ng pagligtas sa akin. Pero sabi ni mama, baka daw nalason yung salana ng aswang o kaya nagtamo daw ng maraming sugat. Kaya mas pinili na lang daw ng aso namin na hindi na umuwi para hindi na raw mahirapan si papa sa paglilibing sa kanya. Hindi raw maiwasan ni papa na maiyak sa pagkawala ni Kamandag. Kaya malaki ang utang na loob namin sa aso namin yon. Dahil daw sa kanya, kaya buhay pa ako ngayon. May nasagap din palang balita si mama. May natagpo ang matanda daw na sugatan doon daw sa may sagingan. Dinalaw daw nila ito kagad sa bahay niya. At hinala ni papa na yun yung aswang na nagtangkang kumuha sa akin. At yun ang pumatay sa alaga naming si Kamandag.